Tigil! Ikaw tatakas ka pa talaga? Wala akong ginagawang masama. Anong walang ginagawang masama? Anong tawag mo dyan sa taong kinakain mo? Siya yung masama. Pinatay nilang nanay at tatay ko. Dapat lang silang patayin. Ay nako, mga kabataan talaga ngayon. Kung ano-ano na lang nakwento ang sinasabi kapag nakagagawa ng krimen. Maniwala kayo sa akin. Aswang ang pinatay ko. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo nauubos. Pumasok ka na sa patrol, Iha! Maniwala kayo. Aswang ang taong yan. Papatayin niya tayong lahat. Tumigil ka na! Sa presinto ka na magpaliwanag! Ano ba? Bitiwan mo ko! Ay, ganitong krimen ba ang sinasabing walang kasalanan? Nababaliw na siguro yung babaeng yun. Kayo dyan, i-report nyo na ang nangyari dito. Mukhang napatay ng babaeng to ang lalaki. Kawawa naman. Sa liblib na lugar sa Visayas, nahuli ng mga pulis si Rebecca na kumakain ng tao. Ayon sa kanya, ay mga aswang. Ngunit hindi naman siya pinaniniwalaan ng mga pulis. Dinala si Rebecca sa interrogation room. Pinaupo siya doon at kinausap ng isang warden na si Rodolfo. Dahan-dahang tinanong sa totoong nangyari. Iha, maaari mo bang isalaysay kung ano ba talaga ang nangyari? Aswang ang pinatay ko. Iha, alam mo ba kung ilang taon mo yung pagbabayaran dahil pumatay ka ng tao? Sinasabi ko na sa inyo, hindi tao ang pinatay ko. Aswang yun. At madami pang inosenteng taong madadamay kung hindi ko sila papatayin. Iha, imposible ang sinasabi mo. Anong gusto niyong palabasin? Na isa akong baliw? Hindi naman sa ganun, Iha. Makipagtulungan ka na lang sa amin para malutas ang kasong ito. Sir, kahit ano pang sabihin niyo, paninindigan kong sinabi ko. Pinatay mo ang lalaki at nahuli kang kinakain ng katawan nito. Sa tingin mo, anong itatawag namin sa'yo? Dapat lang yun sa mga katulad nilang mga aswang. Wala silang awang pumapatay ng mga inosenteng tao. Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Harapin mo na lang ang kasong ipapatong ng kaanak ng taong pinatay mo. Kung hindi niyo ako palalabasin dito, sir, madami pang taong mapapahamak. Hayaan niyo akong pumatay ng mga aswang. Kung totoo man niyang sinasabi mo, Iha, wala pa rin sa kamay mo ang batas. Kaya dapat lang na irespeto mo ang nakatata sa'yo. Parang awa niyo na. Sir, tulungan niyo ako. Nagsasabi ako ng totoo. Miss, alam ko nagpapanggap ka lang na si Raulo para palabasin ka dito. Nagkakamali ka. Madami nang gumawa ng ganyang estilo. Kaya huwag ka nang magtangka. Hindi naman ako nagpapanggap na si Raulo. Totoong sinasabi ko. Iha, sa lagay mong yan, hindi ka pa ba nagpapanggap? Miss, hindi biro ang ginawa mo. Karumal-dumal. Sinasabi ko ng totoo sa inyo, sir. Maniwala naman kayo sa akin. Tutulungan ko kayo. Basta tulungan niyo din ako makaalis dito para paslangin ang mga aswang. Tumigil ka na sa pagsisinungaling mo. Hindi ako nagsisinungaling. Balang araw, pagsisisihan niyong hindi kayo nakinig sa akin. Ipasok niyo na nga to. Baka kung ano pang magawa ko sa batang ito. Ano ba? Tiwan niyo ako! Sir! Sir, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako, sir! Sir, hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ng babaeng ito? Hindi ba pinatay ang pamilya mo ng aswang? Gustuin ko mang maniwala sa kanya. Pero papano? Nakita mo naman kung ano ang ginawa niya. Kinain niya ang lalaking pinatay niya. Sa tingin mo, normal na tao yun? Paano kung nagsasabi siya ng totoo, sir? Hindi sapat na dahilan yun para kainin ang sinasabi niyang aswang. Kung ganun nga, aswang na din siyang maituturing. Nakakatakot pa naman na makaengkwentro ng aswang, sir.
Saan kaya kumuha ng lakas ng loob ang babaeng to para gawin yon? Tumigil ka na sa katatanong mo at magtrabaho ka ng maayos. Pasensya na po, sir. Dinala sa loob si Rebecca. Hindi siya isinama sa ibang preso dahil patuloy siyang iniimbestigahan ng mga pulis hanggat hindi siya nagsasabi ng totoo sa kanyang nagawang krimen. Isang gabi, nagising si Rebecca at nakarinig siya ng kaluskos at yabag ng paa papalapit sa kanya. Agad siyang tumayo at hinintay ang taong papalapit sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makausap. Para saan? Hindi ba't kahit anong paliwanag ko sa inyo kanina? Hindi niyo ako pinaniniwalaan. Hayaan niyo na lang ako mabulok dito. Iha, gusto kong magipagtulungan sa'yo. Talaga ba, Hepe? Samantalang kanina, para akong bata na hindi niyo pinakikinggan. Pwede ba? Makinig ka muna sa akin. Ayaw ko magsalita kanina. Kahit may parte sa akin na naniniwala ako sa sinasabi mo. Anong ibig niyong sabihin? Totoo ang mga aswang. Sila mismo ang pumatay sa mga mahal ko sa buhay. Asawa ko, pati ng mga anak ko, sa harap ko pa mismo. Wala akong nagawa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makuha ang hustisya para sa kanila. Bakit sinasabi mo sa akin to? Dahil nakita ko ang reputasyon mo na makipaglaban sa mga aswang. Kinaya mong pumatay ng aswang. Bibigyan kita ng isang deal kapalit ng tulong mo sa akin para tugisin ang mga aswang. Palalayain kita tuwing linggo. Paano ka naman nakakasiguro? Napapayag ako sa gusto mo. Dahil wala ka ng ibang choice. Kung ano man ang dahilan mo para pumatay ng aswang na yon, ay hindi ko alam. Pero wala ka ng kawala. Mabubulo ka na sa rehas na ito. Dahil malaki ang kasong ipinatong sa'yo. Lalo na ng mga tao sa labas na nakakita sa'yo kagabi. Pag-isipan mong mabuti. Sige, papayag ako. Pero hindi ko may papangako sa'yo kung kaya kong ubusin ang lahi ng mga aswang. Marami ang uri ng mga aswang. Pero ang aswang na pumatay sa pamilya ko ay hindi purong aswang. Paano hindi puro? Ang kapatid ko. Ano? Nahawa ang kapatid ko sa mga aswang. Hindi niya na nakontrol ang pagiging aswang. Kaya nagawa niyang patayin ang pamilya ko. Paano ka nakaligtas sa kanya? Kung namatay sila mismo sa harapan mo. Hindi ko alam. Basta nung papalapit na siya sa akin, nakita ko, hindi niya nagusto ang nangyayari sa kanya. Kung ganun, sir, tutulungan kita. Basta tulungan mo din ako. Walang problema, Iha. Handa ako makipagtulungan. Basta maubos ang lahi ng aswang. At hindi na makapaminsala ng iba. Mabuti kung ganun, Hep. Hindi pa din ako kumbinsido sa sinasabi mo. Pero bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan yun. Makakaasa ka. Ipapakita ko sa'yo na hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Maigi. Kailangan ko nang umalis. Baka may makakita pa sa atin. Kailan ako lalabas? Sa susunod na linggo. Madaling araw. Habang tulog ang ibang tao. Napangiti si Rebecca nang malaman na tulad niya ay may misyon ding ubusin ang lahi ng mga aswang. Halos araw-araw. Walang inisip si Rebecca kung hindi kung paano siya magsisimula sa paghahanap ng mga aswang hanggang sa sumapit ang linggo. Tulad ng napagkasunduan nila ng warden, tuwing hating gabi ng linggo
habang tulog ang mga kasamahan niya sa presinto. Siya namang paglabas sa kanya ni Warden. 11:50 ng gabi nang dumating si Warden sa kwarto ni Rebecca. Wala bang nakakita sa'yo? Huwag kang mag-alala. Kahit may makakita pa sa akin, ako ang bantay dito. Sa bagay, Ang isipin mo ay walang makakita sa'yo. isang beses lang akong hindi nakalusot. Kaya nahuli ako. Matapang ka talaga. Sana magtagumpay ka. Saan ako dadaan? Halika, sundan mo ko. Kasya ba ako dyan? Parang ang liit naman ng putas na yan. Kasya ka dyan. Sir, wala bang ibang daan? Hindi ba pwedeng doon na lang tayo sa harapan dumaan? Pinapahirapan niyo ko. Maliban sa pagtugis mo sa aswang, wala ka din modo. Ganyan ka ba talaga makipag-usap sa matatanda? Sorry na ho, tay. Biro lang, Warden. Pumasok ka na sa butas. Sa dulo niyan, doon ang labasan. Hindi ka pwedeng dumaan sa harapan. Dahil maliban sa akin, may mga bantay din doon. Okay, sige. Pagkakasyahin ko na lang ho ang sarili ko dyan. O nga pala, 3:00 ng madaling araw, bumalik ka dito. 3:00? 3 oras lang ako sa labas? Wala kang magagawa kung ayaw mo na may makahuli sa'yo. Bumalik ka ng maaga kung hindi tayong dalawa ang mananagot. Oo na. Sige na, Warden. Para makabalik ka agad ako. Dali-daling sumuong si Rebecca sa maliit na butas. Mabagal siyang gumapang dahil may kalakihan ng kanyang katawan. At sakto lang sa butas. Ilang sandali pa, nakita na ni Rebecca ang liwanag at nakikinikinita niya na napapalabas na siya ng presinto. Bakit dito pa kasi ako pinadaan ni Warden? Ang dungis ko na tuloy. Bahala na. May 3 oras lang ako dito. Kailangan ko munang umuwi sa amin para tingnan ang kapatid ko. Pipilisan ko pa. Malapit na ako sa bukana. Alam kong nag-aalala na sa akin ang kapatid ko. Konti pa. Tumungo si Rebecca sa kanilang bahay. Nakita niya ang nakababatang kapatid na si Sophie. Nasa 13 taong gulang na ito. Ulila na sila sa magulang. Kaya si Rebecca na ang tumayong nanay at tatay nito. Nang makalapit na siya, ay may narinig siyang boses ng lalaki na kausap ng kanyang kapatid. Saan ba talaga pumunta si Ate Rebecca? Si Ate Rebecca mo, may inaayos lang. Kailan po siya babalik? Wala kasing sinabi ang ate mo kung kailan siya babalik. Pero nasisiguro ko, may pasalubong yun kapag nakauwi na. Sino na mag-aalaga sa akin kapag wala na siya? Andito naman si kuya Di kita pababayaan. Mahal mo ba talaga ang ate ko? Sabihin nilang natin, may sumpaan kami noon. At kapag naayos na ang lahat, magtatapat na ako sa ate mo. O sige, aasahan ko yung kuya ha. Habang nakikinig si Rebecca sa dalawa, tumulo ang kanyang luha. Nakikita niyang masaya si Sophie kasama ang lalaking kanyang first love. At sa pagkakataon na yun, panatag ng kanyang loob na iwanan si Sophie. Nagsimula nang maglakad si Rebecca para maghanap ng mga aswang na nampipiktima. Napadpad siya sa isang bar pero bago pa siya makapasok ay nakarinig siya ng isang sigaw. Isang babae na hindi kalayuan sa bar. Maawa ka sa akin! Huwag ka lumapit! Huwag! Hoy, sa banda doon, mukhang may bibiktimahin na naman ng aswang.
Humanda ka sa aking aswang ka! Hoy! Tulungan mo ako! Tulong! Sige na, tumakas ka na. Habang nasa akin ang atensyon niya. Salamat! Salamat! Ako ang harapin mo! Pakialamera. Dapat lang sa mga aswang na tulad niyo. Mamatay! Kayo ang mga salot sa mundo. Kung hindi nyo kami kinaliton, mabubuhay sana kayo ng normal ngayon. Anong pakialam namin sa inyo? Itong sayo! Pakawalan mo ako dito! Papalag ka pa talaga? Sa tingin mo, makakatakas ka dito? Napupulot-putan ka na ng latigo ko! Kulang pa yan sa lahat ng ginawa niyo sa ibang tao at sa mga magulang ko! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pakawalan mo ako dito! Hindi ko kayo titigilan ng mga aswang hanggat may namamatay na aswang! Ako umuubo sa lahi ng mga aswang! Ikaw! Manda ka! Papatayin kita! Yun! Ay kung makakatakas ka pa! At ito! Eh di natapos ka. At ngayon, gaya ng kinagawian, yun din ang gagawin ko sa'yo! Pagkatapos ng gabing yun, gaya ng kanilang napagkasunduan ni Warden, umuwi si Rebecca sa presinto. At doon pa din siya sa likod ng bakuran dumaan. Nadatnan niya si Warden na naghihintay sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Nakainkwentro ako ng isang aswang. At kagaya ng nakagawian, yun pa din ang ginawa ko. Magandang balita yan. Pero, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Hindi mo ako maloloko, Rebecca. Kitang-kita ang dugo sa labi mo, sa kamay mo, pati sa damit mo. Huwag mong sabihin, kumain ka na naman ng aswang. Ano naman ngayon? Ano? Nahihibang ka na ba? Teka nga, hindi ba dapat masaya ka at nakatugis ako ng aswang? Oo, masaya ako. Pero bakit kailangan mo silang kainin? Umamin ka nga sa akin. Isa ka din bang aswang? Anong klaseng tanong yan, Warden? Sagutin mo na lang. Hindi ako aswang. Hindi ako naniniwala. Pagod na ako. Kailangan ko na magpahinga. Kinakausap pa kita. Para saan pa ba kasi? Sinabi ko na. Hindi ho ako aswang. Oo, kumakain ako ng aswang. Dahil gusto ko. Gusto mo lang? Oo, gusto ko. Sa ganoong paraan, tuwing kinakain ko mga demonyong aswang, kumakaan ang pakiramdam ko. Sa tuwing napapatay ko sila, nakikita ko ang hustisyang hinahanap ko sa pagpatay nila sa mga magulang ko. Siguro nga, baliw ako maituturing, pero doon ako masaya. Pero, nakapagtataka lang na kumakain ka ng isang aswang. Pero hindi ka aswang? Anong tawag sa'yo kung ganun? Ewan ko. Pero wala akong ibang kinakain, kundi ang mga napapatay ko lang na aswang. Kaya pwede ba, Warden? Magpapahinga na ako. Masyado akong napagod sa pakikipaglaban sa aswang na yun. Sige na. Pasensya ka na sa inasal ko. Huwag kayong mag-alala. Tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Uubusin ko ang lahi ng mga aswang. Hindi pa rin makapaniwala si Rodolfo sa nangyari. Ayaw niya mang isipin na isa ring aswang si Rebecca. Pero ang alam niya ay hindi ito pangkaraniwang tao. Hindi na sila muling nag-usap ni Rebecca pagkatapos ng sagutan na yun.
Isang normal na araw muli sa kanila ang Lunes. Tanging ingay ng presinto ang narinig ni Rebecca hanggang sa muling sumapit ang Linggo. Ang inakala ni Rebecca ay hindi na siya sisiputin pa ni Rodolfo, ngunit nagkakamali siya dahil wala pa sa oras ay pumunta na si Rodolfo sa kanyang selda. Iha, patawarin mo ko sa mga nasabi ko noong nakaraang linggo. Ayos lang, Warden. Hindi mo rin kasi alam ang estado ko, kaya mo nasabi yon. May tiwala ako sa iyo, Rebecca. Hanggat maaari, maubos mo ang lahat ng mga aswang. Hanggat kaya ko, gagawin ko. Una na po ako sa inyo. May pupuntahan pa ako. Sige, mag-iingat ka, Rebecca. Ngiti lamang ang kanyang isinagot sa matanda at muling tinahak ang daan palabas ng presinto. Unang pumasok sa kanyang isip ay puntahan ang kanyang kapatid. Saktong wala itong kasama sa bahay nang tumating siya, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ito at makapagpaalam na rin. Ate, ikaw nga! Sophie, ate, uuwi ka na ba? Hindi pa, bunso. May gagawin pa si ate. Saan ka ba kasi pumupunta? Nagtatrabaho lang si ate para sa pag-aaral mo. Ayos ka na ba dito? Opo, ate. Nandiyan naman po si Kuya Nino. Alam mo, ate, mahal na mahal ko nun. Ay, bata ka talaga, oo. Kung ano-anong naiisip mo. Totoo, ate. Tsaka, bagay naman kayo. Pareho naman kayong single eh. At saan mo naman natutunan yan? Wala po. Ikaw, bunso ah. Huwag ka na munang magbo-boyfriend. Malaman ko lang talaga na nagpapaligaw ka na. Ate naman, tatapusin ko pa po ang pag-aaral ko. Huwag kang mag-alala. Sige, asahan ko yan. Pero bunso ah, tuwing linggo, uuwi ako dito. Saan ka ba kasi tumutuloy ngayon, ate? Malapit lang dito. Basta, nag-iipon ako. Okay, basta mag-iingat ka palagi, ate. O ano man, sige na ha, aalis na ako. Hindi mo na pa hihintayin si Kuya Nino? Hindi na. Tsaka, huwag mo nang ipaalam sa kanya na dumaan ako dito. Bakit naman, ate? Basta, sundin mo na lang ang sinabi ko ha. Sophie, mag-iingat ka parati. Tumalikod na si Rebecca sa kanyang kapatid at nagsimula na siyang maglakad. Pero hindi pa man siya nakalalayo ay nakabanggaan niya ang isang lalaki. Hihingi sana siya ng tawad nang maamoy niya ang lalaki at hindi siya pwedeng magkamali dahil kilala niya ang lalaking ito na walang iba kung hindi ang kanyang first love na si Nino. Rebecca? Nino, ikaw pala. Teka, saan ka ba nagpunta? Ilang araw kang hinahanap ni Sophie. Hindi ba nakarating sa iyong balita? Na ano? Nakulong ako. Ano? Bakit? Anong ginawa mo? Mahabang kwento. Hindi mo rin maiintindihan. Handa naman ako makinig, Rebecca. Hindi ito ang tamang oras. Marami pa akong dapat gawin. Kailan ang tamang oras, Rebecca? Hanggat sa mapahama ka? Alam mo ba, ilang araw nang nag-aalala sa'yo si Sophie. Si Sophie lang ba talaga? Ha? Wala naman akong sinabing nag-aalala ko sa'yo. Bakit nauutal ka? Hindi ah. Namumula ka pa oh. Tumigil ka nga, Rebecca. Bakit kasi hindi mo pa aminin? Nag-aalala ka din sa akin. Oo na. Nag-aalala na ako sa'yo. Ayun! Di lumabas din ang totoo. Sabihin mo na kasi. Anong nangyari sa'yo? Nahuli ako ng mga pulis noong may pinatay akong aswang. Hindi ka pa rin pala tumitigil sa pagtugis ng mga aswang? Nino, buhay ang kinuha nila sa akin.
kaya buhay din nilang kapalit. Sa tingin mo, magiging masaya ba ang mga magulang mo sa ginagawa mo ngayon? Hindi na importante kung masaya sila. Ang importante, nakagaganti ako. Rebecca, paano naman ang kapatid mo? Paano naman ako? Hindi ko naman nakakalimutan ang obligasyon ko sa kapatid ko. Ang tungkol naman sa'yo, kung talagang nag-aalala ka para sa akin, maaari bang tingnan mo na lang ang kapatid ko? Rebecca, hindi habang buhay, mananalo ka. Paano kung ikaw naman ang mapahamak dahil sa ginagawa mo? Nakahanda na ako kapag nangyari ang sinasabi mo. Isa lang ang nasisiguro ko. Alam kong may isang ikaw na handang tumulong sa kapatid ko ninyo. Teka, paano naririto ka ngayon? Di ba sabi mo nahuli ka? Mahabang kwento ninyo. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Wala na akong magagawa sa desisyon mo, Rebecca. Hayaan mo. Kapag nakalabas ka na sa bangungot na ito, bubuo tayo ng pamilya. Mahal kita, Rebecca. At kahit ano pa man yan, ay handa kitang tanggapin. At handa akong maghintay. Salamat ninyo. Mahal din kita. At ipinapangako ko, hindi ako mapapahamak. At sa gabing yun, puno ng pagmamahal ang kanilang pinagsaluhan ni Nino. Namulat si Rebecca at naalalang kailangan niya ng umuwi sa presinto dahil naghihintay na si Warden doon. Hindi niya naginising pa ang lalaki. Agad siyang nagmamadaling nagbihis at umalis. Sumili pa siyang muli sa kanilang bahay bago siya tuluyan na lumisan. Nang makarating siya sa presinto, hindi na siya nagtaka na bukas na ang kanyang silid. Alam niyang nandoon na si Warden at naghihintay. Nahuli ka yata, Iha. Pasensya na, Warden. Dumaan kasi ako sa bahay namin para makita ang kapatid ko. Alam mo naman hindi ba? Hindi ka pwedeng makipagkita sa kahit kanino. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Pati ako madadamay. Pasensya na po. Hindi ko lang talaga matiis ang kapatid ko. Warden, masyado pa siyang bata para iwan. Bukod sa kapatid mo, may nakaaalam pa ba na nakalabas ka sa presinto? Yung boyfriend ko. Tonta! Hindi ka talaga nag-iisip, Rebecca. Hindi ko naman alam na pati pala sa pamilya ko, kailangan ko magtako. May misyon tayo, Rebecca. Hindi nga natin alam kung anong klaseng aswang ang hinahanap natin. Lalo pa ngayon, may nabalitaan ako sa source ko. Anong nabalitaan niyo? Nagkalat na ang mga nayanggaw na aswang. Katulad ng sa kapatid mo? Oo, Rebecca. Ginagamit ng mga aswang ang mga tao ngayon. Lalo na ang mga taong hindi kayang kontrolin ang mga sarili nila. At nakagagawa sila ng pagkakamali. Pero bakit kailangan gawin to ng mga aswang? Samantalang kaya naman nilang pumati ng mga tao. May mga nayanggaw ng aswang na kayang pumatay ng maramihan dahil hindi nila kilala ang sarili nila sa tuwing nagpapalit sila ng anyo. Ibig sabihin, ito ang paraan ng mga aswang para gantihan ng mga tao. Oo, at yun ang kailangan mong tukuyin. Warden, paano ko malalaman kung nayanggaw na ng aswang ang isang tao? O di kaya kung purong aswang siya? Aalamin ko yan sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, wala akong alam kung paano sila makikilala. Kaya dapat magdoble ingat ka. Lalo pa, nalaman na nila kung ano ang ginagawa nila sa mga kalahi nila. Anong ibig niyong sabihin? Rebecca, kinakain mo ang mga kalahi nila. Bagay na ikinagagalit nila ngayon.
Kaya kung patuloy kang makikipagkita sa pamilya mo, baka sila na ang susunod na biktima ng mga aswang at hawaan para mapatay ka. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Kaya ngayon, iwasan mo na ang makipagkita sa kanila. Kung yun ang kailangan, yan ang gagawin ko. Nang makaalis si Rodolfo, nag-isip si Rebecca. Tama nga si Rodolfo. Kailangan niya munang putulin ang pakikipagkita kay Nino hanggat hindi pa tapos ang misyon nila na tugisin ng lahi ng mga aswang. May mga normal na araw si Rebecca na nakikisalamuha siya sa mga bilanggo. Katulad ng iba, binibigyan din sila ng proyekto sa loob ng presinto. Patingin-tingin lang silang dalawa ni Warden na tila ba nag-uusap sa mga mata. Nang sumapit muli ang linggo, muling lumabas si Rebecca. Una niyang pinuntahan si Nino dahil gusto niya itong makausap. Bakit naman hindi na pwede, Rebecca? Hindi na ako papayagan na lumabas. Huwag ka na lang kayang bumalik sa loob. Tumakas ka na lang ng tuluyan. Ninyo, hindi maaari. Kaya naman kitang buhayin kahit nasa bahay ka lang. Hindi mo ko naiintindihan. Kapag nalaman nilang tumakas ako, hindi nila ako titigilan. Huhulihin nila ako at madadagdagan ng kaso ko. Ilalayo kita dito. Basta makasama lang kita. Kayo ng kapatid mo. Gustuhin ko man. Pero hindi pwede. Hayaan mo, kapag natapos na ang lahat ng ito, at tuluyan na akong maging malaya, magsasama tayo. Pero sa ngayon, ayoko makulong sa bahay dahil lang sa nagtatago ako. Hindi ko kasi kaya na hindi ka makita. Noong hindi pa ako nagpapakita sa inyo, na kaya mo. Ngayon pa kaya? Rebecca, kung alam mo lang, kung gaano ako nalungkot nung nawala ka. Ninyo, hindi ito ang tamang panahon para sa mga drama. Ang gusto ko, makuha sa iyo ngayon ang kooperasyon. Makinig ka naman sa akin. Sige, kahit masakit, papayag ako. Pero ipangako mo, di ka maghahanap ng iba. Ninyo, nasa kulungan ako. Kung iniisip mo na papatol ako sa kapwa ko nakakulong, nagkakamali ka. Kriminal nga ako. Papatol pa ba ako sa kriminal? Oo na, pumapayag na ako. Huwag ka na malungkot. Kahit nasa malayo ako, ikaw lang ang iniisip ko, Ninyo. Sige na, umalis ka na. Bago pa magbago ang isip ko. Ingatan mo ang kapatid ko, ha. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Sa kapatid mo, hindi ka ba magpapaalam? Hindi na. Hindi ako pinayagan na magtagal dito sa labas, kaya kailangan ko nang bumalik. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Rebecca at umalis na siya. Ngunit hindi pa siya tuluyang bumalik. Kung hindi ay naghanap pa siya ng mga aswang napapatayin. Tahimik ang lugar na kanyang tinatahak. Walang naiwang bakas ng pambibiktima ng mga aswang. Kaya naman nagpatuloy sa paglalakad si Rebecca. Nakahanda ang kanyang palisong kung sakaling may marinig siya o makitang aswang. Ay, kanina pa ako dito. Wala man lang ako makitang aswang. Ano kayang pinaplano nila? Tapos na ang oras ko. Pero wala pa rin ako makita. Baka nga, walang nang bibiktima ngayon ng mga aswang. Ang mabuti pa, bumalik na ako. Pasado 3:00 nang mapagpasya ni Rebecca na bumalik na sa loob dahil wala naman siyang narinig na kakaiba. Bukod sa mga hayop na alaga ng kanilang kapitbahay sa barangay, ay wala siyang narinig na kakaiba. Pagkarating naman ni Rebecca sa kanyang selda, ay hindi niya na nakausap pa si Rodolfo. Wala kasi ito nang dumating siya. Kaya naman humiga na siya at tuluyan nang nakatulog. Kinabukasan,
Nagising si Rebecca sa sinag ng araw. Bumangon siya, gaya ng kanyang nakagawian. Ngunit hindi pa man siya nakalalayo. Sumalubong na sa kanya si Rodolfo. Sumunod ka sa akin. Kailangan natin mag-usap. Sige po. Nabalitaan mo na ba ang nangyari kaninang madaling araw? Na ano? May natagpo ang bangkay kaninang madaling araw. Doon malapit sa lugar nyo. Anong oras? Hindi ko sigurado kung anong oras. Basta may tumawag kaninang madaling araw. Kaya nakapag-responde kami at hindi na kita hinintay. Kaya pala wala ka kanina nung umuwi ako. Oo. At yun nga ang itatanong ko sa'yo, Rebecca. May alam ka ba dito? Teka, sinasabi mo bang akong kumuha nun? Mali ko ba kung aswang yun? O ikaw ang may gawa? Wala akong alam doon, sir. Katunayan nga, bumalik ako kanina madaling araw na wala man lang napala. Inikot ko ang barangay namin pero wala akong narinig na kakaiba. Oo, katakataka. Kaya paano may namatay doon? Kaya nga gusto kitang kausapin para itanong sa'yo. Sigurado ba kayo? Hindi namatay yun sa atake sa puso o baka naman may gumawa nun, may pumatay. Andun kami kanina at hindi ordinaryong tao ang pumatay dito dahil hindi nila makilala ang bangkay. Parang ginamitan ng matutulis na kuko ang muka at katawan. Ibig sabihin, aswang ang gumawa nun. Ganun na nga. Kung hindi ikaw ang may gawa nun, malamang aswang ang may gawa. Paano? Teka, alam nila kung kailan ako lumalabas at kailan ako bumabalik? Natitiyak ko, alam ng aswang na yun ang ginagawa mo. Pero, Warden, wala akong ideya kung sino man yung aswang na yan. Isa lang ang nasisiguro ko. Mapapatay ko siya kapag nakilala ko siya. Kailangan nating magpalit ng araw at oras ng paglabas mo. Kung totoo ang hinala ko, nakilala ka ng aswang na yun. Lumabas ka ng Sabado, 1:00 ng madaling araw. Sige, walang problema sa akin. Pero, nagtataka lang ako. Bakit wala man lang akong narinig na kakaiba kanina? Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Iniisip ko lang. Wala ka kanina madaling araw. Ano naman ang iniisip mo? Napapaisip lang ho, sir. Hindi kaya isa rin po kayong aswang? Ah, aray ko naman, sir. Lokong batang to. Anong isip ba yan, iha? Makikipagtulungan ba ako sa'yo? Kung isa akong aswang? Eh di sana, matagal na kitang pinatay dahil isa kang salot sa mga aswang. Warden naman. Grabe ka naman sa akin. Ikaw din naman Pinagbibintangan mo akong aswang. Masyado naman kayong seryoso. Sir, tatanda ka kaagad niyan. Tumigil ka na, Rebecca. Ayusin mo ang misyon mo. Nang sa ganon, may babaunin ka paglabas mo ng kulungan. Umalis na si Rodolfo. Samantalang si Rebecca naman ay sumama sa ibang preso. Hindi na sila muling nag-usap pa ni Warden. Habang dumadaan ang mga araw, ay parang normal lamang ito sa kanila. Inaantay lang nila ang araw at ang oras na muling lalabas si Rebecca. Dumating ang araw ng Sabado. Habang tahimik ang paligid, dumating si Rodolfo. Handa na rin si Rebecca para lumabas. Sa ngayon, kailangan nating magdoble ingat. Bakit? Nakakahalata ng mga kasamaan ko na hindi ako umaalis tuwing gabi dito sa presinto. Baka sa susunod na linggo, baka hindi na ako ma-assign pa dito ng gabi. Paano yan? Paano ako makakalabas tuwing Sabado? Yan din ang iniisip ko ngayon. Pero hayaan mo, gagawa ako ng paraan.
Sige, may tiwala naman ako sa inyo, sir. Isa pa, napag-alaman ko, hindi ka na magtatagal dito. Ibig sabihin, makakalabas na ako? Oo, dahil yung kaanak ng pinatay mo, hindi naman nagreklamo. Walang nagsampa ng kaso. Sa madaling salita, masasarado na ang kasong kinasasangkutan mo. Mas mainam yun. Makakapag-isip ako ng maayos sa labas kung ano mga dapat kong gawin para tugisin ang mga aswang. Pero hindi ibig sabihin nun, hihinto ka na sa pakikipagtulungan sa akin. Anong ibig niyo sabihin? Tinulungan kita na maghiganti at palayain dito. Tulungan mo din ako, gaya na napag-usapan natin. Ganun ba? Wala namang problema yun sa akin, sir. Iisa lang tayo ng gusto. Ang mabigyan ng hustisyang pamilya natin. Kaya papayag ako. Kung ganun, sige na. Lumabas ka na. Mag-iingat ka. Umalis si Rebecca ng presinto. Pero bago pa man siya makalayo, muli niyang sinulyapan nito. Ito ang tatak ng kanyang pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil sa pagkakakulong niya, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Naglalakad na si Rebecca sa isang iskinita nang may marinig siyang umuungol. Ano ba naman yan? Dito pa talaga sila gumagawa ng milagro? Wala ba silang bahay sa kanila? Mga sila ula. Tulong! Ha? Teka, umuungol? Pero humihingi ng tulong? Ganun ba? Teka lang, hindi maganda to ha. Kailangan kong hanapin ang pinanggagalingan ng ungol na yon. Tulong! Sinasabi ko na nga ba? Hoy! Aswang! Ako ang harapin mo! At ikaw pang may gana magalit ha? Pakialamera ka talaga! Dapat lang. Dahil walang puwang ang mga aswang na tulad nyo. Sa mundong ito. Napakalakas mo eh. Paano mo nagawang mapatumba ko? Sa dami ng naka-enkwentro kong aswang, ikaw lang nakapagpatumba sa akin. Hoy! Bumalik ka rito! Huwag mo akong takasan! Lintik na aswang yun ah. Natakasan pa ako. Ibang klaseng aswang yun ah. Napakalakas niya. Teka, nasugatan yata siya. Tama, hindi pa yun nakalalayo. Hahanapin ko siya. Asan na yun? Imposible namang ang bilis niyang nawala. Nawala na rin ang tugong dumadaloy sa sugat niya. Hindi pwede to. Siya pa lang ang bukod tanging nakaligtas sa kamay ko. Humanda ka. Kapag nahanap kita, isa lang ang kalalagyan mo. Katakataka man ang kilos ng aswang, ay hindi niya na nagawa pang habulin nito. Bumalik siya sa loob ng presinto at nakita niya si Rodolfo na naghihintay sa kanya. Agad naman siya nitong sinalubong at tinulungan na maglakad dahil nga sa laban nila ng aswang ay nagkaroon siya ng iilang sugat. Inalalayan siya ni Rodolfo hanggang sa makaupo siya. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Hindi ordinaryong aswang ang nakaengkwentro ko. Masyado siyang malakas. Gayon ka lang natalo ng aswang. Hindi siya tulad ng iba. Sir, napakalakas niya. Hindi kaya pinuno siya ng mga aswang? Imposible yun. Bakit mo naman nasabi yan? Bukod sa itinulak niya ako ng malakas, hindi na siya nalaban pa sa akin. May ganun bang aswang? Kailangan mo akong tulungan. Itanong mo sa source mo. O sige, itatanong ko dun.
Ayos ka lang ba? Yung mga sugat mo. Kaya kong gamutin ang sugat ko. Ang gusto kong malaman ngayon, kung sino ang aswang na yun. Nasisiguro kong marami pa siyang magiging biktima. Nag-aalala din ako sa iyo, Rebecca. Para na kitang anak. Nakikita ko ang anak ko sa iyo. Baka hindi mo na kaya ang aswang na yon. Kahit ano pa man siya, lalabanan ko siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahuhulit na papatay. Ipinapangako ko. Bibigyan ko ng hustisyang pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay. Sasamahan kita sa laban mo, Rebecca. Huwag kang mag-alala. Lahat ng kaalaman ko sa pakikipaglaban ay ituturo ko sa'yo. Salamat. Kakayanin ko ang laban na to, sir. Niyakap ni Rebecca si Rodolfo. Sinyales na hindi sila maghihiwalay sa kanilang laban. Dumaan ang normal na araw para sa kanila. Nabalitaan na naman nilang muli na may natagpo ang bangkay. Ipinatawag ang lahat ng mga kapulisan para magbantay sa kahit saang sulok ng barangay upang mahuli ang gumagawa ng nasabing krimen. Hindi tayo makagagawa ng paraan ngayon para palabasin ka, Rebecca. Ano? Hindi pwedeng magmukmuk lang ako dito, sir. Alam mong madaming taong nadadamay. Pero yun ang utos sa itaas. Madaming pulis ang nakakalat ngayon. Hindi ka nila pwedeng makita. Baka ikaw lang ang mapagbintangan na gumawa nun. Pero sir, hindi nila mahuhuli ang mga aswang na yun. Tayo lang ang makakahuli nun dahil tayong naniniwala. Ako ang makakapatay sa aswang na yun. Naiintindihan ko. Kahit ako, gusto ko ding palayain ka ngayon. Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi ako mapakali rito. Paano kung sa susunod na paglabas ng aswang, kapatid ko nang mapatay niya o kaya si Ninyo? Sir, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sige, hahanap ako ng paraan. Pero sa ngayon, kailangan mo munang mamalagi dito. Sige, basta balitaan niyo ako. Oo naman, Rebecca. Isa pa, tuluyan ka nang makalalabas sa susunod na araw. Huwag mo nang dagdagan ang isipin ng iba tungkol sa'yo. Kapag nakita ka nila, pati ako, madadamay. Sige, sir. Mag-aantay nilang ako ng balita mo. Tinalikuran na ni Rodolfo si Rebecca. Samantala, naiwan ito sa loob ng selda. Ang dami niyang iniisip pero kailangan niyang maghintay sa sasabihin ni Rodolfo para hindi masira ang kanilang plano. 2 oras ang lumipas. Bumalik si Rodolfo. Nagulat si Rebecca nang makita itong naglalakad papalapit sa kanya, kaya agad niya itong sinalubong. Sir, anong nangyari? Maganda ka. Itatakas kita. Ha? Akala ko ba hindi ako pwedeng lumabas ngayon? Madaming sugat ang pulis. Ano? Sumalakay ang aswang sa kanila kanina. Hindi nila kinaya. At tama ka. Kailangan ka namin. Sinasabi ko naman sa inyo, mabilis ang isang yun at hindi nyo kakayanin. Hindi ko nga makaya eh. Oo, alam ko. Pero ngayon, kailangan mo nang harapin ito. Dahil madami na ang napapahamak. Sige, aalis ako ngayon at hahanapin ko ang aswang na yun. Ay, magmadali ka. Hanggat hindi pa nakalalayo ang aswang, kailangan mong mahuli yun. Walang sinayang na sandali si Rebecca. Agad siyang lumabas ng presinto. Dinaanan niya ang iilang mga pulis. Agad siyang nagtago para hindi siya makita ng mga ito. Unang pumasok sa isip niya ang kanyang kapatid. Pinuntahan niya ito para tingnan kung maayos lang ba ang lagay nito. Nakita niya ang kapatid niya kasama si Ninyo at lumapit siya sa dalawa. Ninyo? Rebecca, mabuti at dumating ka. Bakit? May nangyari ba? Umuwi kasi ako kanina. May kinuha lang ako sa bahay. Pagdating ko dito, narinig ko na lang na umiiyak si Sophie. Bakit?
Sabi niya sa akin, may aswang daw. Muntik na siyang atakihin. Mabuti na lang, nasabuyan niya ng kalamansi. Ibig sabihin, nanggaling dito ang aswang na yun? Ganun na nga. Hindi na ako magtatagal. Kailangan kong hanapin ang aswang na yun, ninyo. Teka, kakarating mo lang ah. Hindi ba pwedeng dumito ka muna? Natatakot ang kapatid mo. Nandito ka naman. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Kailangan kong tapusin ang kasamaan ng aswang na yun. Kung hindi ko na alam kung ilang tao pang mapapahamak ninyo. Pero hindi mo kayang mag-isa. Sasamahan Hindi kita. na. Hindi pwedeng makita na magkasama tayo. Bakit naman hindi, Rebecca? Boyfriend mo ko. Pero alam mo naman, sekreto lang ang paglabas ko ng presinto. Hindi ako papayag na ikaw lang mag-isa. Susundan pa din kita kapag nagpumilit ka. Ninyo, huwag ka nang makulit ka. Please, Rebecca. Hayaan mo kung protektahan ka. Ano pa nga bang magagawa ko? Pero, paano ang kapatid ko? Ihahatid ko muna siya sa bahay. Ando naman si nanay at ang kapatid ko. O sige, bilisan niyo na. Inihatid nga ni Ninyo si Sophie sa bahay ng binata. Kahit labagman sa kalooban ni Rebecca na isama si Ninyo, ay hindi niya na mahindian ang kakulitan nito at hindi sila matatapos hanggat hindi siya pumapayag. Matapos na maihatid sa bahay si Sophie, agad silang nag-ayos ng mga gamit para gamitin sa pagtugis sa aswang. Hinanda na din niya ang iba pang gagamitin niya dahil alam niyang malakas ang aswang na kanyang makakalaban. Rebecca, sigurado ka bang dito matatagpuan ang hinahanap natin? Hindi ko alam, pero malakas ang kutob ko. Malapit lang siya. Ninyo, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Sumakit lang yung sugat ko. Saan? Patingin nga. Hindi, wag. Teka, anong nangyari dyan? Nasabit lang ng alambre kanina. Ganyan kalaking sugat? Oo. Di ko napansin eh. Nagmamadali kasi ako. Eh bakit kasi sumama ka pa sa akin? Kung may sugat ka naman pala. Dapat sa bahay ka na lang. Ninyo naman. Baka lumala pa yan. Ayos lang ako, Rebecca. Malayo naman to sa bituka eh. Kanya naman laging sinasabi ng iba. Tuwing tinatanong kung ayos lang sila. Ayos lang ako. Halika nga dito. Ninyo, ano ka ba? Hindi itong tamang panahon para sa ating dalawa. Rebecca, naglalambing lang naman ako. Namiss kita eh, sobra. Namiss din naman kita, Ninyo. Pero ibang ipinunta natin dito. Rebecca, gaano ba kaimportante ang aswang na yun sa'yo? Kaysa sa akin? Ninyo, Sorry, hindi ko sinasadyang sigawan ka. Nagsiselos lang kasi ako eh. Dahil mas may oras ka pa sa aswang na yan kaysa sa akin. Ninyo, sana naman maintindihan mong ginagawa ko. Ginagawa ko to para makakuha ng hustisya sa pagkamatay ng mga magulang ko at para sa lahat ng taong naging biktima ng mga aswang na yan. Pasensya ka na, Rebecca. Ayos lang. Baka bigla ka nalang matakot sa akin. Hindi naman. Wala ka namang ginagawa para ikatakot ko, hindi ba? Oo. Siya nga pala, may magandang balita ako. Sa susunod na araw, tuluyan na akong makakalabas. Magandang balita nga yan, Rebecca. Matutuwa si Sophie niyan. At sa wakas, makakasama ka na niya. Oo nga. Basta, paglabas mo, gusto ko bumuo agad tayo ng pamilya. Tayo ni na Sophie. Ngiti lamang ang naisagot ni Rebecca habang nakatingin sa sugat sa dibdib ni Ninyo. Alam niyang may mali. Alam niyang hindi lamang yung simpleng nasabit sa alambre. Pero ayaw niyang isipin dahil natatakot siya. Natatakot siya sa kanyang pagdududa kay Ninyo.
Lumipas ang ilang oras na wala silang nahanap ni Nino. Nagpaalam na siya para bumalik ng presinto. Nagsialisan na rin ang mga pulis sa iba't ibang parte ng barangay. Nang makapasok na siya sa loob, nakita niya si Rodolfo na naghihintay na naman sa kanya. Rebecca, sinundan ko kayo. Ha? Sinundan ko kayo ng nobyo mo. Bakit mo ginawa yun? Hindi naman siguro pati yung trabaho mo. Alam ko, pero sinundan ko ang aswang na sumugod sa mga kasamahan ko. Anong ibig mong sabihin? Kaya ako kayo nasundan. Dahil sa aswang. Dahil patungo siya sa isang bahay. Pagkatapos, nakita ko na lang kayo. Huwag mong sabihin. Pinagdududahan mo ang nobyo ko. Paano kung sabihin kong oo? Sir, nahihibang ka na ba? Hindi aswang ang nobyo ko. Matagal na kami magkakilala, kaya imposible ang sinasabi mo. Gaano mo siya kakilala? Ikaw na din ang nagsabi. Noong panahon na nakipaglabang ka sa aswang, hindi siya lumaban sa'yo. Oo, pero hindi ang nobyo ko. Kasi kung aswang siya, matagal niya na akong pinatay. Paano kung ginagamit ka lang niya? Para mapalapit siya sa'yo. Tumahimik ka. Walang saysay ang sinasabi mo, sir. Hindi aswang ang nobyo ko. Rebecca, makinig ka na lamang sa akin. Sa dami ng tao sa mundo, ang nobyo ko pa talagang pinag-isipan mo ng masama? Dahil iba ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi totoo yan. Siguro marahil, hindi mo lang kami tanggap. Kaya nasasabi mo mga yan. Pero nasisiguro ko sa inyo, hindi aswang si Nino. Bahala ka. Kung ayaw mo kong paniwalaan, Rebecca, baka pagsisihan mo, hindi ka nakinig sa akin. Tama na. Umalis na ho kayo, sir. Umalis na ho kayo. Matapos ang gabing yon, hindi na sila muling nag-usap ni Rodolfo. Kahit alam ni Rebecca sa sarili niya ang pagdududa niya kay Nino, ay mas nanaig pa rin ang pagmamahal niya sa lalaki. Dumaan ang ilang araw at nakalaya na si Rebecca. Hindi niya na nakita pa si Rodolfo. May kung anong kirot sa kanyang puso dahil para niya ng ama ito kung ituring. Sa tagal ng panahon na magkasama sila sa loob ay hindi niya itinuring na iba ito. Dumiretso si Rebecca sa bahay nila at kitang-kita niyang saya sa kanyang kapatid nang makita siya. Ate! Sophie, bunso? Ate, ang tagal kitang hinintay. Saan ka ba nang galing? Mahabang kwento. Basta ang importante, hindi na aalis si ate. Natatakot ako dito, ate. Ayoko nang tumira dito. Bakit naman? May aswang. Lagi siyang umaaligi dito tuwing gabi kapag umuwi na si Kuya Nino. Sigurado ka? Oo, nakita ng dalawang mata ko. Naririnig ko tuwing pagsapit ng ating gabi. Bunso, huwag ka na mag-alala. Nandito na ako, ha? Hindi ko hahayaan na saktan ka ng aswang na yon. Pero ate, wala ka namang panlaban sa aswang. Hindi ka naman siguro nakaka-enkwentro ng ganun, diba? Hindi pa nga. Pero ang ibig kong sabihin, oo, hindi ko sila kayang labanan. Pero basta para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Salamat, ate. Salamat din sa Diyos at ligtas ka. Sophie, asa na pala ang Kuya Nino mo? Nagpaalam siya sa akin kanina. Magdadala daw ng pagkain sa kanila. Nagmamadali nga yun eh. Maayos naman ba ang Kuya Nino mo? Inaalagaan ka ba niya? Oo naman, ate. Kung minsan nga lang, parang wala siya sa kanyang sarili. Wala sa sarili? Oo, tuwing kinakausap ko siya, parang may iba din siyang kausap. Tapos nagagalit siya, sinasabunutan niya yung sarili niya. Ganun ba? Sige, kakausapin ko siya. Sige po ate, magpahinga ka na po muna. Mukhang pagod ka po sa biyahe. Sige na bunso, ikaw din ha.
Matulog ka na. Tabi na tayo matulog, ha? Hinintay lamang ni Rebecca na makatulog ang kanyang kapatid. Saka siya lumabas ng kwarto at sa sala. Inilabas niya ang kanyang mga kagamitan na pangontra sa aswang. Kasama na dito ang isang buntot pagi, isang balisong, at mga kalamansi. Biglang pumasok sa isip niya si Ninyo. Ano ba talagang itinatago mo sa akin, Ninyo? Sana lang mali ang hinala ko. Dahil hindi kita mapapatawad. Ano yun? Isang aswang. Nagkamali ka ng bahay na gagampalain. Nakabalik ka na pala. Sino ka? Hindi na importante kung sino pagbabayaran ang mga kasalanan mo sa mga kalahi ko. Hindi ba't kayong may utang sa akin? Kinuha niyo ang buhay ng nanay at tatay ko. Kaya dapat lang sa inyo mamatay. Hindi ka nakailag, ano? Eto pa, namnamin mo ang galit ko! Hayop ka! Kahit patayin mo ako, hindi ka titigilan ng mga kalahi kong aswang. Iilan na lang kayong natitira dito. Samantalang ako, malakas na malakas pa. Oo, kunti na lang kami. Pero ang mga nahawaan namin ay sobra pa sa inaakala mo. Ang dami mong sinasabi. Alam mo ba, malapit mo na rin sapitin ang ginagawa ko sa katawan ng mga aswang na pinapatay ko. Nakababaliw ang mga katulad niyo! Walang sinayang na sandali si Rebecca matapos niyang kainin ang bangkay ng aswang na kanyang pinatay. Inubos niya ang dugo nito na parang uhaw na hayop. Sa pagkakataong yun, nabuhay muli ang galit ni Rebecca sa mga aswang. Kinabukasan, nakarinig si Rebecca ng katoka sa kanyang bahay. Agad niya itong binuksan at nagulat siya nang makita niya kung sino ang naroon. Anong ginagawa mo dito? Baka nakakalimutan mo. Hindi pa tapos ang usapan natin na magkakampihan tayo para mahuli ang mga aswang. Hindi ko nakakalimutan yun, sir. Pero hindi mo pagpansin sa akin. Hindi ko nakakalimutan. Wala akong naging kasalanan sa inyo. Tungkol doon, pasensya ka na sa inasal ko. Ay, nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Ano palang pinunta niyo rito? Kakamustahin ka lang. Kamusta ang pagtugis mo sa mga aswang? Kagabi, may nakaengkwentro akong aswang. Talaga? Nakilala mo ba siya? Hindi. Pero kilala niya ako. Kilala nila ako. At hindi sila titigil hanggat hindi nila ako napapatay. Tama ka. Ikaw ang kailangan nila. Kaya mas lalo ka mag-ingat. Salamat, sir. Huwag kang mag-alala. Kapag napatay ko ng mga aswang, sasabihin ko agad sa inyo. Sige, aasahan ko yan. Oh, ito pala pera. Para saan to? Para pang simula mo ng kapatid mo. Hindi na ako kailangan, sir. Tanggapin mo na to. Wala ka pang trabaho. Kaya paano kayo makapagsisimula ng kapatid mo? Maliit na bagay lang yan. Sige. Kung maliit na bagay lang talaga eh. Oh, sige na. Mauna na ako, Rebecca. Dumaan lang ako dito para kamustahin ka. Sige na. Babalik na lang ako dito kapag may balita ka na. Tumango si Rebecca at tumingin kay Rodolfo na papalakad na palabas ng bahay. Ngunit nakita din niya si Nino na makakasalubong ni Rodolfo. Nagkatitigan ang dalawa
at unang umalis ang matanda. Samantala, magkasalubong naman ang kilay ni Nino na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Sino yun? Si Sir Rodolfo. Yung polis na nagpapataka sa'yo tuwing madaling araw? Siya nga yun. Anong ginagawa niya dito? Huwag mong sabihin na may relasyon kayong dalawa? Ninyo, ano bang pinagsasasabi mo? Umamin ka nga sa akin. Ano ba? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Aminin mo! May nangyari na ba sa inyo? Anong karapatan mong bastusin ako ng ganyan? Hindi mo ba nakikita ang agwat ng edad namin ng lalaking yon? Para ko ng tatay yon. Hindi ko akalain na sasaktan mo ko ng ganito, Ninyo. Teka, Rebecca, patawarin mo ko. Nabigla lang ako. Iwan mo ko. Umalis ka na. Rebecca, please. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya yun. Nagsiselos lang ako Umalis ka na, sabi! Rebecca, mag-usap tayo. Parang awa mo na. Saka ka na makipag-usap sa akin kapag hindi na nasasapian yung utak mo! Padabog na isinara ni Rebecca ang pinto at saka huminga ng malalim. Hindi niya akalain na kaya siyang saktan ni Nino, ang lalaking una niyang minahal, ang lalaking pinapangarap niya, ang lalaking ni minsan ay hindi siya nagawang saktan noon. Ngunit ngayon, ibang-iba na si Nino. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang umiiyak. Hinawakan naman siya ng kanyang kapatid para patahanin. Ate, ayos ka lang ba? May narinig ka ba, Sophie? Opo, ate. Nag-aaway kayo ni Kuya Nino. Hayaan mo muna ang kuya mo, ha? Baka pagod lang yun. Sige na, maganda ka na para makakain na tayo. Sige po. Hindi ko akalain na nagbago ka na, Ninyo. Hindi na ikaw ang Ninyong kilala ko noon. Lumipas ang ilang araw ay hindi na sila nag-uusap pang muli ni Nino. Ang akala ni Rebecca ay susuyuin siya ng binata matapos siyang masaktan nito. Pero nagkamali siya ng akala. Parang isa na lamang siyang hangin kapag dumadaan si Nino sa harapan ng kanilang bahay. Minabuti ni Rebecca na i-focus na lamang ang kanyang sarili sa pagtugis sa mga aswang. Linggo ng gabi. Nang maisipan ni Rebecca na lumabas upang maghanap ng matutugis na aswang, hindi nga siya nagkamali dahil nakarinig siya ng sigaw ng mga tao. Ay, bilisan niyo! Magsiaway na kayo! Ay, aswang! Bilisan niyo! Bilisan natin! Halika na! Bilis! Anong nangyayari? Hinahabol kami ng aswang. Saan? Andyan lang. Kung ako sa'yo, tumakas ka na. Hindi ka sasantuhin ng aswang. Nagwawala yon. Sige na, tumakas na kayo. Ako nang bahala dito. Naku, baliw yata tong babaeng to. Tara na nga, masisi! Sige, halika na! Bilisan natin! Mabuti naman at nakita kita. Umalis ka sa dinadaanan ko. Bakit? Natatakot ka bang harapin ako? Hindi ikaw ang kailangan ko, kundi ang mga tao. Tao din ako. Bakit hindi akong kalabanin mo? Kesa sa mga taong walang kalaban-laban. Wala akong panahon sa'yo. Umalis ka sa dinadaanan ko. Hindi ako aalis dito. Matigas ka, ha? Hoy! Bumalik ka rito! Tuwag na aswang! Huwag mo akong susundan. Kung hindi, papatulan kita! Mas gusto ko yan! Gusto ko yung aswang na lumalaban. Akala mo ba, hindi ko naalala na ikaw yung aswang na naka-enkwentro ko nung nakaraan? Hindi ako yun! Sinungaling! Etong sa'yo! Pakawalan mo ako! Sino ka bang talaga?
Bakit ka nang gugulo dito sa barangay namin? Wala ka nang pakialam kung sino ako. Ganun. Di ito na lang ang numnumin mo. Ano? Magsasalita ka na ba? Pakawalan mo ko. Talagang nagmamatigas ka pa? Ito pa! Ano? Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga aswang na katulad mo? Sasabihin ko sa'yo, kinakain ko sila pagkatapos ko silang patayin. Patayin mo na ako. Talagang papatayin kita. Akala mo siguro nagbibiro ako? Ang bango ng aswang na to. Teka, pamilyar sa akin ang amoy niya. Pero hindi bali na. Makakakain ulit ako ng aswang na kagaya mo. Habang ninanamnam ni Rebecca ang katawan ng isang aswang, bigla na lamang siyang nakarinig ng putok ng baril. Pagtingin niya sa likod ay nakita niya si Rodolfo. Hawak-hawak ang kanyang baril. Ikaw lang pala. Eto ng pangako ko sa'yo. Anong ginagawa mo? Bakit? Hindi ka ba masaya? Napatay ko na yung aswang na kinakatakutan ko noon. Bakit kailangan mo pang kainin to? Dahil mga salot sila. Dapat lang yun sa kanila. Nahihibang ka na ba? Imulat mo yung mga mata mo. Tingnan mo kung sinong kinakain mo. Tingnan mo! Ninyo? Oo, si Ninyo nga yan. Ang boyfriend mo. Ngayon ko lang din nalaman na infected na ang nobyo mo. Kaya nagmadali akong pumunta para sabihan ka na mayroon ng lunas ang pagkakayanggaw ng mga tao. Paano nangyari ito? Ginamit ng aswang si Ninyo. Hinawaan nila laban sa'yo dahil alam nila na importante si Ninyo sa'yo. Hindi totoo to. Ninyo gumising ka. Ninyo, patawarin mo ko. Pasensya na, Rebecca. Pagpasensyahan mo na ako. Ngayon ko lang din nalaman kung napaaga sana ako. Kasalanan ko to. Kung bakit kasi ginawa ko to. Kung bakit kinain ko pa. Sana buhay pa si Ninyo. Sana. Wala kang kasalanan, Rebecca. Kasi hindi mo naman alam. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Hindi. Kasalanan ko to. Ako dapat yung mamatay. Ako dapat, hindi dapat si Ninyo. Ano ka ba? Rebecca, tumigil ka na nga. Hindi mo ba alam na gustong kontrolin ni Ninyo ang pagiging aswang niya? Kaya nga, hindi ka niya pinatulan o lumaban sa'yo. Pero may sariling utak ang pagiging aswang. Kahit anong kontrol niya sa sarili niya, ay lalabas at lalabas. Kahit hindi niya gusto. Napakisama ako. Wala akong kwentang anak. Hindi ko man lang nailigtas ang magulang ko noon at pagkatapos ngayon, hindi ko rin nailigtas ang lalaking pinakamamahal ko. Tahan na, Rebecca. Walang may gusto nang nangyari. Nangyari ito dahil nakatadhana. Halika na. Tumayo ka na dyan. Hindi! Ninyo! Patawarin mo ko! Patawarin mo ako! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Pilit na itinayo ni Rodolfo si Rebecca. Ngunit sobrang tamlin nito. Iyak lang ito ng iyak. Ilang buwan ang lumipas. Palagi nang pumupunta si Rodolfo kay Rebecca. Ngunit hindi si Rebecca ang kanyang nakakausap, kung hindi ang nakababata nitong kapatid na si Sophie. Kamusta ng kapatid mo? Ganun pa din po si ate. Hindi pa rin po nakakausap.
Minsan bigla na lang siyang umiiyak, tapos tumatawa. Naghahanap din po siya ng sariwang karne. Kapag wala siyang nakikita sa ref, nagwawala po siya. Pumupunta pa ba dito ang doktor na kinuha ko para tingnan siya? Opo, Manang Rodolfo. Tuwing linggo po, dumadalaw yung doktor dito. Tsaka gustong isama ng doktor si ate para magamot ng maayos. Pero napakalakas po niya. Lahat ng bantay kasama yung doktor. Napapatumba niya po. Ay, naaalala ko pa. Nung una kaming nagkita ng ate mo, ang tapang niya. Kung sagot-sagutin niya ako. Napakabata pa niya para maranasan ng ganito. Oo nga po eh. Mas lumalala na po ngayon si ate. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Malaki ang utang na loob ko sa ate mo. Dahil sa kanya, nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ko. Maraming salamat po. Salamat din po sa suporta niyo. Maliit na bagay lang yan, Sophie. Hindi lang talaga matanggap ng ate mo na kasama si Ninyo sa nayanggaw ng mga aswang at napatay niya to. Mahal na mahal po talaga kasi ni ate si Kuya Ninyo. Handa siyang gawin ng lahat para dito. Nakikita ko naman talaga yon. Hayaan mo, gagaling din ang ate mo. Kapag pwede na po, mag-aaral ako ng medisina. Para kahit papano, kapag hindi gumaling si ate, ako na po ang gagamot sa kanya. Napakaswerte naman ang ate mo sa'yo. Mas maswerte po ako dahil siya po ang naging ate ko. Hindi niya po ako pinabayaan mula nung maulila kami. Rebecca, Ninyo? Ninyo, ikaw ba yan? Huwag mo kong iwan ha. Bumalik ka na sa akin. Nakikiusap ako. Huwag mo kong iwan. tahan na Rebecca. Ninyo, Ninyo, mahal na mahal kita. Bumalik ka na sa akin. Ninyo! Tumulo ang luha ni Rodolfo. Hindi niya akalain na ganoon magmahal si Rebecca. Lumipas ang ilang buwan. Hindi pa rin gumaling si Rebecca. Pero hindi na katulad ng dati. Sa ngayon, unti-unti niya nang tinatanggap na wala na si Ninyo. Hindi na siya masyadong umiiyak at nagwawala sa tuwing naaalala niya ang binata. Samantalang si Sophie naman ay natuloy sa kanyang pag-aaral sa tulong na rin ni Rodolfo. Mula sa kanilang pagkain, mga gamit at mga bayarin ay inako ni Rodolfo ang lahat dahil wala na rin naman siyang ibang pamilya. Kaya mas pinili niyang buhayin ang taong tumulong sa kanya para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang pamilya.